Wait lang po. Okay, malinaw po ba yung audio ko po? Opo, malinaw po. Okay, hindi po. Let us begin po with the prayer for protection and deliverance prayers po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Prayer for protection. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, especially this Zoom meeting and live stream with your precious blood. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, this Zoom meeting and live stream with your precious blood. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, especially this Zoom meeting and live stream with your precious blood. I put on God's armor to resist the devil tactics. I stand my ground with truth, buckled around my waist, and integrity for a breastplate. I carry the shield of faith to put out the burning arrows of the evil one. I accept salvation from God to be my helmet and receive the word of God from the Spirit to use as a sword. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous power is God, and to his most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all spirits not of the Holy Spirit. And I command you in the name of Jesus to depart now, right now from us in this Zoom recording and live stream with your precious blood. And go immediately and direct to the foot of the cross and never to return. O most Holy Spirit, enter to the empty spaces left by the spirits and fill us, this Zoom meeting, with your presence, love, and protection. Please do not allow the spirits to return. Let's now pray for our guardian angels. Altogether, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this night be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Heavenly Father, we ask you to be with us as we are about to speak about and talk about our misconceptions and our authentic devotion to the poor souls in purgatory. And may you always protect us from all the power of the evil one and his minions. And may we always live in the state of grace, and let we strive more to become followers of you by leaving sin behind and by striving to become more good and more charitable. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your and may spirit. Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Father. Magandang gabi po sa lahat. Kumusta po kayo? Good evening. Pwede niyo po siyang sagutin. Nahiya. Nahiya po yung mga, Nahihiya po yata sila. nahiya sila. Opo. Ayan, unang-una po, kumusta po sa lahat? Kumusta daw po kayo? Mukhang G for Maya good. patayin mo namang Ayan, si okay lang. okay Okay lang daw lang. po si. Okay Magandang gabi po naman sa po, lahat. Father. Oo. Oo. Almost finishing my dinner na po. Okay po. Nasa iba't ibang panig po ba tayo ng mundo ngayon? Si meron pong taga Hong Kong. Mhm. Nasaan na? Ba't ganun? Hindi ko na ho makita. Meron taga Hong Kong dito, Ano dalawa. po? Taga Japan, isa. Hmm. Tsaka iba po taga United States of Cebu, United States of Hmm. hindi ko na po alam yung Tsaka iba. na po, Republic of Pampanga. Yan. Republic of Pampanga, yan. Ayan. Okay po. So pwede ko na po bang i-share po yung aking pong Yes, please, Father. screen po. Yan. Kita po ba siya? Yes, Father. Oh, ganda. Mm. Oh, Ayan. Okay po.
So naka-live na po ba tayo? Yes, Father. Okay, wait lang po. Lagay ko na po siguro yung aking pointer para di na po pipindot dun sa laptop. Opo. Wait lang po Yes, Father. Take your time po. Okay po, so ngayong gabi po, pag-uusapan po natin ang ating pong pananampalataya, lalong-lalo na po ang ating pong mga debosyon sa mga kaluluwa sa purgatorio. No po? Madalas po pag meron po akong tinatanong, halimbawa pag may namatayan po, lagi po nila sinasabi, Father, yung pong aming pong namatay na kamag-anak, naniniwala po kami na 40 days po nananatili pa ang kanyang kaluluwa dito. And then after 40 days, siya po pupunta na sa langit at lalaya na. Kung titingnan po natin, sound po ba yung teaching na yon? Sound po ba? Yun po ba yung tinuturo sa atin ng ating pananampalatayang Katolikong Kristiyano? Meron din po tayong nasasabi na bawa po, nauso yung mga sa palabas na nagpicture, nakita ang larawan ng isang namayapang kamag-anak na pumanaw at bigla siyang nakita uli. No? Ano po talaga? Is there real wandering souls, kalawang ligaw o multo? Yan bang tinuturo sa atin ng ating pananampalatayang Kristiyanong Katoliko? So ngayon po, i-discover po natin yan. So una po, siguro po, sa sort of introduction, kailangan po nating intindihan ano ba yung mga pamahiin pag may patay at namatay. Siguro yung iba po, alam natin yung mga to. Una po, bawal magsuot ng pula o maliwanag na kulay pag may namatay. Bakit kaya? Ano po ba yung sinasabi ng mga nakatatanda dyan? Kasi nga daw po, pag pula, kulay ng dugo, mainit sa paningin ng mga yumao. Susunod sa'yo, kaya mumultuhin ka. Kaya pula. Huwag kang magpula para hindi makita ng kaluluwa, hindi makita ng demonyo o ng multo, ikaw na nakapula. Yun po yung unang reason why sinasabi lang bawal magsuot ng pula o maliwanag na kulay. Pangalawa po, bawal pagsuotin ng sapatos ang patay. Bakit daw po? Kasi daw po, hindi siya makakapag-move on. Mananatili sa bahay niya, yung kaluluwa niya mananatilo. Kaya naman, pag siya'y nakasapatos, pag siya'y nakaburol na, lagi nating maririnig ang kanyang iyapak sa ating bahay. Kaya po minsan, may narinig tayong naglalakad, maingay, parang kahit na wala naman pong tao sa ating mga tahanan. And number three, bawal daw tumingin sa patay ang buntis dahil mamamatay ang anak sa kanyang sinapupunan, kukuhanin ng kaluluwa ng namatay. And number 4, bawal magwalis sa lugar ng burol, mamalasin o kaya parang pinapalayas natin ang kaluluwa ng pumanaw. Then number 5, bawal maglagay ng buong rosaryo sa patay. Ito po, ako po,
dapat wag nating ginagawa ito. Halimbawa, puputulin daw po yung rosaryo dahil may susunod na mamamatay. Kahit di po natin gagawin yun, sigurado pong may susunod naman. Kasi po, tayong lahat po ay mamamatay din whether we like it or not. Ilang po natin alam kung kailan, saan, nagkataon ba na may namatay uli dahil may sakit. Minsan po nagkakataon po hindi dahil hindi natin pinutol yung rosaryo doon sa kamay ng pumanaw nung siya'y nakaburol, pati na ngayong ililibing na siya. Then, bawal dumiretso sa bahay pag dumalaw sa patay, dapat magpagpag. Bakit? Kasi daw pag dumalaw ka daw sa patay, susunod sa iyo yung kaluluwa ng namatay at pupunta sa bahay ninyo. Dahil iba pupunta muna sa convenience store, pupunta muna sa kainan para iwanan doon ang kaluluwa. Number 7, maglagay ng pera sa kamay ng patay. Ano po ba yan? Bakit ginagawa yan? Sasabihin daw po para meron siyang pamasahe papunta sa kabilang buhay. Ang tanong ko po, mayroon po ba siyang sasakyan na bus, na jeep, na tricycle na kailangan niya ng pamasahe? O kaya naman, bakit ba anong gagawin po dun sa perang pinahawak sa patay? Mostly po ang sagot nila kasi po swerte to, Father. Kayo naman po, di ba? Namatay na nga. Gagawin po pampaswerte ang namatay sa maglalagay ng pera sa kanyang kamay. So, as Catholic baptized Christians, we should not believe and do these things dahil ito po ay very contrary sa tinuturo po sa atin ng Santa Iglesia sa ating debosyon sa mga pumanaw. And then, meron po tayong sa Catechism of the Catholic Church, particular and general judgment. Ito po masasagot, pag ba may pumanaw, totoo kayang nag-i-stay ng 40 days sa kanyang kaluluwa, and then afterwards, ng 40 days, ito ililipat na sa kabilang buhay. So particular judgment, mabasa po natin to sa Catechism of the Catholic Church, 2021 to 2022. Simple lang po sinasabi ng particular judgment. Ibig sabihin ng particular judgment, ito yung araw ng ating kamatayan. Pag namatay po tayo po'y madajudge ng agad. It depends on the quality of life we spend while we are still alive. Kung tayo po'y naging banal na banal, we will go to heaven. Kung kailangan po ng purification, our soul will be in purgatory for a period of time. Halimbawa, meron tayong mga venial sin na hindi natin nakumpisal. Mga kasalanan na ganun. We die not in the state of grace. Tinanggap ang final rights. So it's either mag-stay tayo sa purgatory ng 10 years, 20 years. It depends on the gravity of the venial sins. And then, paano tayo marirelease doon? Through the prayers of the church. Kaya nga po meron tayong mga dasal sa mga pumanaw. Sa misa, pinagdarasal natin ang mga pumanaw. We offer masses for the dead. Kung tayo naman po ay naging wicked, di tayo nagbagong loob o kaya namatay tayo of a mortal sin, we will go to eternal damnation or hell. So meaning to say po, sa particular judgment, tinuturo sa atin na pag namatay tayo ay i-judge na. Pupunta ang kaluluwa natin kung saan siya pupunta. Sa langit ba? Sa purgatorio ba? O sa impyerno? Mamaya po, madidiscover natin, merong mga nagpapakita pero they are not wandering souls. Later on, we will discover in the experience of at least 3 saints na meron silang devotion sa poor souls in purgatory. And then ano naman po yung final and general judgment? Mababasa po natin to sa Catechism of the Catholic Church. Number 1038 and 1041. So ito po yung famous po na final judgment na nasa Sistine Chapel po. Doon ba, nakita natin nung nag-elect ng Pope, na-elect si Pope Leo XIV. Yan, dyan po nag-gather ang mga cardinal sa ceiling po ng
Sistine Chapel. Yun ay about sa final judgment. Ano ba mangyayari sa final judgment? Sa muling pagbabalik ni Kristo, husgahan po ang mga tao. Sila ihiwalay. Yung mga tupa, banal, pumunta sa buhay na walang hanggan. Yung mga goat, pupunta sa eternal damnation. Meaning to say, in the second coming of Christ, both the living of the dead will be in front of God, in front of Jesus. And to those who become holy, the Lord will say to them, "Come, my faithful servants, inherit the kingdom of God prepared for you." For those who remain wicked, sasabihin, "Go away from me, I do not know you." So yun yung mangyayari po sa final and general judgment. And then ano po yung ating biblical basis of purgatory? So ito po, basahin nyo lang po at least 4 of them. 2 Maccabees chapter 12, 39 to 45. Ito po yung basis natin in praying for the dead. Ang context po ng 2 Maccabees chapter 12, there were many fallen Israelite soldiers who died in a war. And Judas Maccabees went to the temple, offered prayers for them. And he said, "It is a good and a pious act to pray for the dead for the forgiveness of their sins." So in these 2 Maccabees, purgatory is not specifically mentioned, but it describes that those people who died needs cleansing through prayers and offerings in the temple. So yung Matthew 5 naman po, it is the same. Yung final judgment, yung pag-cleansing, purification, including Luke 12, 42 to 48, and 1 Corinthians 3:10 to 15. And then, ito po yung saints and devotion to the poor souls in purgatory. At least po 3 po ito. Si Saint Nicholas of Tolentine, si Padre Pio Pietrelcina, and Saint Gertrude the Great. So si Saint Nicholas of Tolentino po, he is the patron saint of poor souls in purgatory. Meron po mga depiction na kanyang larawan na sa baba, pero mga taong nakataas ang kamay, ibinubuhos ni San Nicolas yung kalis ng dugo ni Kristo at sila ay sumasalok sa pagpapatawad ng Panginoon. Bakit po ba naging patron saint of poor souls in purgatory si Saint Nicholas of Tolentine? In the year 1245 to 1305. So, una po, meron pong isang friar na Augustinian na namatay. And then, nanaginip si Nicholas of Tolentino na nagpakita sa kanya yung Augustinian na yon. And he is asking Nicholas, Father Nicholas, to offer prayers for him. So, ang ginawa po ni Father Nicholas, he offered 7 consecutive masses for the soul. Dahil nagpakita sa kanya, sabi niya, "Nicholas, I am in purgatory. Please offer masses for me in order for me to be released from purgatory and enter heaven." And according to tradition, after the 7th mass, the poor soul in purgatory, God allowed him to thank Nicholas of Tolentino. He appeared to him in his glorious state. Kung sa panaginip siya'y malungkot, na nasusunog, now nakita ni Nicholas na puting-puti ang damit, masayang-masaya, nagliliwanag at siya'y papunta na sa langit. And he thanked St. Nicholas for offering prayers for him that his soul is in purgatory and now is ready to enter heaven. So dalawang pwede nating makita doon sa buhay ni San Nicolas de Tolentino. Pinakita ang realidad ng purgatorio at ang hulaga, alaghalaga ng pananalangin, pag-o-offer ng misa para sa mga kaluluwa sa purgatorio. So ito po yung prayer for the poor souls in purgatory na attributed or ginagamit ng mga nagdidiboto kay Saint Nicholas of Tolentine as the patron saint of poor souls in purgatory. Sabi niya, "O glorious Saint Nicholas of Tolentino, powerful intercessor before the throne of God, I beseech you to hear my humble prayer. You with your love and compassion have alleviated the suffering souls in purgatory.
I ask you to intercede for those who are still in the state of purification. Then, we mention the names of our faithful departed. Bawa, in my case, yung mga kaibigan kong paring namatay, Father Herwin Bulawon, Father Jose David, mga lola't lola ko. Then, with your goodness and mercy, implore the Lord to grant them the eternal rest and peace they long for, and help souls to find forgiveness and reconciliation with God, so that they can attain the glory of heaven. Saint Nicholas of Tolentino, I beg you to also intercede for me and for my loved ones, so that we may live a life of faith and virtue, and thus one day we may join redeemed souls in the presence of God. So ito po ay prayer attributed to Saint Nicholas of Tolentine na po na dasal para sa ating mga poor souls in purgatory dahil siya patron saint of poor souls in purgatory. Yan, isa pong depiction ng larawan ni Saint Nicholas of Tolentino in Tolentino po sa kanyang basilika. Then pangalawa, Saint Padre Pio Pietrelcina in the year 1887 to 1968. Sabi po ni Padre Pio, we must empty purgatory with our prayers. Meaning to say, let us always pray for the poor souls in purgatory. Yan ang laging dinadasal ni Padre Pio pag nagro-rosaryo kasamang intention for the poor souls in purgatory. Pag siya nagmimisa, kasama din yan sa mga dasal ni Padre Pio. So siguro po, maganda rin in our context, Latin Rosary missionaries, let us include always the poor souls in purgatory in our daily rosary prayer. Then meron pong isang kwento na meron pong nagpakita na kaluluwa sa purgatorio kay Saint Padre Pio. God allowed the soul to go to Padre Pio to ask for his prayers. So the story of Padre Pio and the soul from purgatory. One night, while praying alone, Padre Pio opened his eyes to find an old man standing before him. Confused, he asked, "Who are you? What do you want?" The man replied, "I am Pietro Di Mauro. I died in this priory in 1908 and I am still in purgatory. I need a holy mass to be freed." Padre Pio promised to pray for him. The next day, he discovered records of confirming the man's death exactly as described. This wasn't the only time souls from purgatory sought Padre Pio's prayers. He once said, "As many souls of the dead come up this road as that of the souls of the living." A powerful reminder of the importance of prayer and the Mass for the faithful departed. So, kung titingnan nyo po, God allowed a soul or souls in purgatory to go to Saint Nicholas and Padre Pio dahil sila'y banal na banal. No po? So yun po yun. God permitted them to go to Saint Nicholas, to Padre Pio to ask for their prayers. Then pangatlo po si Saint Gertrude the Great. So 1256 and 1302. She has a very beautiful prayer for the poor souls in purgatory. Ito po yung dasal. Eternal Father, I offer thee the most precious blood of thy divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home, and within my family. Amen. Alam nyo po, ito isang dasal na nakalimutan natin. Pero meron po siyang indulgence that each time we offer this prayer, 1,000 souls from purgatory were released and enter heaven. No, meron po siyang instruction na gano'n. Makikita po natin sa indulgence niya, yung next slides po. The indulgence associated with the prayer of Saint Gertrude are a promise from Jesus that 1,000 souls would be released from purgatory each time the prayer is recited with devotion. No. Hanggat na po, galing mismo kay Kristo. Sinabi niya kay Saint Gertrude, each time we pray that prayer, 1,000 souls would be released from purgatory
each time the prayer is recited with devotion. No? Kung dadasalin pa na natin araw-araw, kung 7 araw, 7,000 souls were released and they enter heaven. Our Catholic devotion to the poor souls in purgatory. The holy souls are powerful intercessors. Sa ating pong catechism, we can pray for the poor souls in purgatory. Our prayers for them are meritorious. On the other hand, poor souls in purgatory cannot pray for themselves. As an act of generosity to those who pray for them, they will also pray for the persons living, especially for their sanctification. No? Kaya meron po tayong tinatawag na reciprocity of praying for the persons in purgatory. And as we pray for them, they are also praying for us, especially for our protection and for our personal sanctification. The holy souls need our prayers, yet at the same time, they can be powerful intercessors for us. The Catechism 958 says that our prayer for them is capable not only of helping them, but also of making their intercession for us effective. Ibig sabihin, sa mga nagdadasal para sa poor souls in purgatory, these poor souls are also praying for us in return. Then, think and praise in a Catholic cemetery in my neighborhood. Yung isa sabi niya, my favorite place is to think and praise in a Catholic cemetery in my neighborhood. I have spent so much time there that the souls feel like old friends. When I look at their tombstones and pray for them, I also ask them to pray for me. Their intercession has been a tremendous blessing in my life. Ito po isang devoto ng mga poor souls in purgatory. She always visit a Catholic cemetery and lagi niyang pinagdarasal ang mga ito. And in return, siya pinagdarasal din siya. Sabi niya nga, their intercession has been tremendous blessing in my life. Then, since the early days of the church, Saint Odilo, who lived at the turn of the first millennium and was first to establish All Souls Day, composed this prayer in which he not only prayed for the souls in purgatory but also asked for their intercession. Kung babasahin po natin ang history ng All Souls Day, nagsimula po yan sa isang Benedictine monastery na ang abot po ay si Saint Odilo. Paano nasimula yan? Yung mga lahat pong namatay na Benedictine, pinagdasal nila sila every year until na ma-establish yung All Souls Day ng November 2. Every November 2 in the calendar of the church. And meron po siyang beautiful prayer na kinompose. Sabi po ng panalangin, never to forget you and to pray to the Most High for your release. I beseech you to respond to this offering which I make to you. Obtain for us peace of heart, assist us in all our actions. Console and defend us in our dangers, that we may one day all rejoice together in paradise. Tingnan niyo po yung intention ng prayer of Saint Odilo to the persons in purgatory. I beseech you to respond to this offering which I make to you. Obtain for us peace of heart. Assist us in all our actions. Console and defend us in our dangers, that we may one day all rejoice together in paradise. No, sabihin, makikita-kita tayo lahat sa pariso sa magitan ng dasal namin at dasal ninyo para sa aming nabubuhay. Dasal namin sa inyong mga kalaw sa purgatorio at inyong dasal sa aming nabubuhay na kami din ay magpakabanal at gumawa ng mabuti. As to be continue ng prayer, O God, Creator and Redeemer of all the faithful, give to the souls of your departed servants the remission of their sins, that they may obtain joys of heaven. We ask this through Christ our Lord. No, sabihin, ito po yung mga dasal na pwede natin gamitin, yung prayer of St. Nicholas of Tolentine,
prayer of Saint Gertrude na each time we pray, 1,000 souls in purgatory were released and enter heaven. And also this prayer of Saint Odilo for the poor souls in purgatory. Ito po, madalas yan natin naririnig ito. Ako po nung first week of November, pinangangaral ko po ito sa aking homily, yung plenary indulgence in November 1 to 8 each year for the poor souls in purgatory. Ano po ba yung plenary indulgence? Ito po yung total remission of sin. Halimbawa, ng pilgrimage ka, and then sa misang yun, bawa sa amin sa Pampanga, yung Solemnity of Berenderos Remedios, meron pong plenary indulgence yun sa final blessing ng aming arsobispo. Pag nangumpisal ka before that Mass, then you offer prayers for the Pope in Rome, no? Nagsimba ka at Holy Communion, tatanggap ka ng plenary indulgence kaya yung kaluluwa na gusto mong i-offer, and total remission of sin. Pwede kang mamatay sa araw na yon, diretso ka sa langit. Kaya naman, yung poor soul in purgatory will be released and enter eternal life. Anong gagawin sa November 1 and 8? Una po, the Church in her goodness offers a gift for the faithful to give to the souls in purgatory. From November 1st to 8, the faithful can gain a plenary indulgence for the souls in purgatory by visiting a cemetery and praying there for the dead. In order to obtain indulgence, a Catholic in the state of grace must have the intention to obtain it and fulfill the following conditions. Tandaan po, state of grace. Visit a cemetery and pray there for the dead, even if only mentally. Sacramental confession, a single confession within about 20 days before or after will suffice for the indulgences a person obtains within that period. Then receive Holy Communion, especially sa Mass ng All Saints Day or All Souls Day. Recite at least 1 Our Father, 1 Hail Mary for the Holy Father, for the intentions of the Pope. Be free from attachment to all sin, including venial sin. Kaya nga po nang umpisal, in the state of grace dapat. Okay. One plenary indulgence may be obtained each day. The indulgence becomes partial if the conditions are partially fulfilled. Ano yung partial po? Hindi siya total remission of sin. Halimbawa, kung yung kaluluwa ay mananatili ng 100 years sa purgatory, partial dahil di ka nang umpisal, hindi ka nakapag-communion, pumunta ka lang ng Catholic cemetery, di yung pinagdasalang intention of the Pope, and you also pray, you only pray eternal rest, grant unto the soul, O Lord, and let your perpetual light shine upon him or her. Partial lang po nun. Bawa kung 10,000 years ka sa purgatory, because of that partial, nabawasan ng 1,000. Katulad nung prayer to Saint Gertrude. No po? Each time we pray that, daily, for the souls in purgatory, or for a departed loved one na we believe in purgatory, no yun po, nare-release yung mga kailangan na ma-release through the prayer of Saint Gertrude. Then that would be the end of my sharing po. Kung meron pong question, I am willing to at least answer po kung kaya ko pong sagutin yung inyo pong mga tanong. Thank you, Father. Opo. Ako po itatanong ko, yung narinig niyo na po ba yung pagwisik ng holy water sa lupa? Kasi po, vision din daw po yun, or sinabi rin daw po yun ng isang saint. So, ano po, narinig niyo na po ba yun? Basta po you do it out of faith po. Hindi out of parang superstitions or some kind of parang anting-anting. So pwede, yun nga po, ang practice kasi ng isang friend ko, ginagawa daw po niya yun, na naglalagay Kahit saang lupa po. kahit saan, kunyari po, may holy water
na sa church, sa entrance, or pag-aalis na kami, mag-sign of the cross kami with the holy water, binibisikan po niya yung lupa doon. Tapos sasabihin niya, Opo, pero importante po yung dasal. Kasi may dasal po dapat kakibat po yun. Wala po akong nakikitang dasal. Halimbawa po, yung dasal na yung kay Saint Gertrude, yung kay kay Saint Nicholas, o kaya dinasal niyang eternal rest grant unto them, O Lord, yung ganun po. Importante po kasi yung formula. Sa canon law po kasi, matter and form. Yung matter, yung ginagamit sa pagdarasal, bawa sa baptism, the matter of baptism is holy water. The formula is, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the devotion to the poor souls in purgatory, the matter is the poor souls in purgatory, a tombstone, a seminary, or in cemetery, or in the church. And the formula would be the prayer po. Yun. So, kung kunyari po, sinabi niya this is for the soul of my husband, ganyan, rest in peace. Pwede na ho yan, di ba? Pwede po yun. Pero mas maganda po if we will use po yung mga prescribed prayers din po. Yung mga sinabi niyo po kanina, like yung kay Saint Opo, mas Gertrude. maganda din po yun na. Pero pwede rin naman po yun. Pero yun po Okay. kasi may mga indulgence po talaga granted by the church. These prayers po, yung dalawa pong binahagi ko po, yung kay Odilo po of Cluny. Okay. This next question po, paano po malalaman na, although salamat sa Diyos, wala naman pong, puro dream lang ho, na yun, una-una, paano ho malalaman na yun po ay soul lang at hindi siya evil? Or, kasi minsan patay na ho pero napapanaginipan pa namin dito sa family namin. So, Siguro po sasagutin ko po yan in two ways po. No? Sa arena po ng psychology and psychiatry po, 'di ba, sasabihin na you are thinking of that person unconsciously and consciously, that's why they appear in one's dreams, no po. okay. No po, yun, yung ganun po. Then pangalawa po, we can determine that if that is a poor soul in purgatory or a demon, hindi po siya nananakot, hindi nakakatakot ang appearance nila. Parang upon seeing it, even in dreams, you still have that sense of serenity and of peace po. Okay. Okay, so, O kaya, baka tulad po yung nangyari kay Saint Nicholas in a dream, the soul visited him. So that's an indication that baka nakalimutan na po natin sa panalangin, kailangan oo nating nga. ipagdasal, mag-offer ng misa po para sa kanya. Ganun po. Okay, kasi may nagtanong po Tapos nagilang po. Okay, mamaya na lang po yung tanong ko. Sige po. Hi, good evening, Father. Ang newborn ba, like 1 month old na namatay at hindi nabinyagan, diretso ba sa heaven? Ayun. Only God knows. I am not in authority to say na naligtas o hindi. Pero alam ko po, in the collection rituum or blessing, ritual blessings used by the church for people, places, and sacramentals, meron pong dalawang blessing of child who died. Baptized child and unbaptized child. So kailangan pa rin nating ipagdasal. Pero kung titingnan natin, wala pa namang bayad kasalanan, di ba po? Kung newly born child, no? But only God can decide po. Siya nakakaalam nun. Pero sa ating intindi, alam natin wala pong bayad kasalanan yon. Basta what we need to do is to bless the departed child na recently na namatay, na hindi pa ganun tumanda, months pa lang, days pa lang po. 1 month old. Okay. So, kahit baby, Father, or kahit matagal na, for that matter, yung soul, tapos pinagdadasal natin, basta keep on praying lang, or pwede na po ba yung all of them? Or mas maganda yung isasabihin mo pa rin yung pangalan? Kunyari, paano pag madami na po? Pwede rin po yung yung marami na po. I pray for my relatives, departed loved ones. I offer this mass for them.
and ask the Lord to forgive them and purify them so that they will be released from purgatory and enter the abode of heaven. Okay. Okay, so okay na po ba, Sis Mary Jane? Pati yung baby pala, kailangan pagdasal. Tapos si Brother Cristito, Father, totoo ba, Father, na doppelganger yung nag-imitate to a person who have died? Meron pong ganon, doppelganger po yan. That is an evil spirit imitating the appearance of the recently person who died po, na namatay. Mm, Kaya okay. pag nakita mo nakakatakot, walang sense of Mm. serenity, peace, mag-suspect ka na that is not a soul in purgatory but Mm. a demon imitating the appearance of the dead person po na Okay. namatay, pumanaw. Okay. Good evening po, Father. Regard po sa indulgence ng soul, kailangan po ba doon ka sa puntod ng loved one magdasal or pwede ba din doon sa ibang libingan gawin ang prayer? Ang church naman po ngayon hindi na masyadong maigpit yung prescription. Halimbawa po kami po lubog na lubog po yung yung lola ko po na nakalibing. So we did it in a parish church po with the intention of praying for them po. So importante po we remember them. Pero Mm. siyempre ang pinaka-best po kung mapupuntahan natin kung saan po sila nakahimlay. Okay. Okay. Kung hindi pa po kayo, may next question, paki-type or mag-raise kayo ng hand. Tapos si Brother Sean, Father, gusto lang niyang i-clear yung sabi mo na the souls in purgatory nakakapagbigay ng prayer for protection sa taong na nag-offer ng prayer sa kanya. So confirmation, ulitin lang, Father, yung part na yon na what they can do to us if we pray for them. Opo, they also pray for our protection, for our safety, for our good health, for our way of striving to become holy, yung mga ganon. Pwede po nilang ipagdasal sa atin yung ganon. Yes, Father. Yes, I acknowledge you, Sis Regina, ha, pero after lang ng questions. Kasi yes, Father, kasi in reality, in essence, like they are also parang malapit na sila sa heaven, di ba, Father? So, and they are good people. Opo, yun nga po, yung pulsos in purgatory, eventually, they will enter heaven po. Oo, Ano lang kaya sila? mabait sila, di ba, Oo, Father? opo, opo, Oo. opo, opo. Oo. Tsaka, totoo ba, Father, na yung mga nandoon ayaw na bumalik ayaw na, tapos bumalik sa earth, ayaw na daw. Doon na daw sila. Anong ayaw na po? Ay, sabi lang nila. But anyway, Father, yun lang ang sabi nila, yung mga narinig ko na yung mga souls daw na talagang in love kay God, sila na daw mismo yung nagpupunta kay Jesus, sasabihin nila, sige, pupunta ako sa purgatory. So kaya niisip ko rin, Brother Sean, na malamang ganun din sila like us on earth, na mahilig din sila magdasal for other people, di ba, Father? Kumbaga, nandoon lang sila, malapit na sila sa anong tawag doon, sa Opo, race. di ba po meron po tayong communion of saints, di ba po yung Yes, Father. triumphant church, yung mga nasa heaven, militant church, tayo yun, and the Mm-mm. suffering church po. Actually, they cannot pray for themselves, but they can offer prayers for us, the living po. In Yan. exchange, as a reciprocal exchange or as a parang ganti o pagbibigay ng pagbabalik ng ating dasal para sa kanila po. Iyan, ang ganda, Ang ganda, Brother Sean. Mamaya na po ako magkikwento. Okay, sabi ni Seminarian Kurt, Seminarian ba to? Father, wala na po tayong magagawa sa mga kaluluwa na napunta na sa hell. Yung mga dasal natin, useless na ba, Father? Kasi we are praying for the holy souls in purgatory only. Opo, kasi po, di ba, kung nagets nyo po yung particular judgment, yung mga banal, they will go to heaven. Yung mga may venial sin na they are not in the state of grace na namatay. Kaya po, igat din po tayo sa venial sin. Di natin sabihin, ay, venial lang naman. No?
Actually, sabi po ng Our Lady of Fatima, many go to hell because of the sin of the lust. No? Alam niyo po si Francisco Marto, dahil pilyo siya, sabi ni mamaya sa kanya, you will stay for a while in purgatory before you enter heaven. Yun Mm. po, kapilyuhan lang po yun. Mm. And then sa ating pong Catechism of the Catholic Church, again, kung babasahin natin, hindi naman nagbago yun. A person who died in the state of mortal sin will go directly to hell, and there is no point of turning back. Irreversible na po yun. That's why it is important to be always in the state of grace. Pag gumawa ng mortal sin, mangumpisa agad. Pero sana po, huwag gagawin excuse yun na, ay, total, mangumpisa naman ako, mortal sin again. Hindi. Sino po niloloko natin doon? Di naman ng sarili natin na, sarili natin, di naman ng Panginoon. Alam naman ng Panginoon, ano pong laman ng puso natin. Mm. Okay. Okay. Thank you, Father. From Jazz Yabut, Sister Jazz. Totoo po ba ang mga kaluluwang ligaw? Or can they communicate po sa dream? Or makakausap ng may third eye? Ah, No. Sasagutin ko po yan. Di ba, kung nakita nyo po, walang wandering souls. No? Kasi yung wandering souls sa atin, ang pagkintindi natin, ito yung kaluluwa ng pumanaw, 40 days narito pa. Ang wandering souls po, these are evil spirits imitating the dead person. Para yung doppelganger. They are not poor souls in purgatory. Sa ating pong tradisyon, kung nakuha niyo yung talk ko po kanina, there were instances God permit a soul in purgatory to go to a holy person to ask for his or her prayers. Mm-mm. It is only God who allowed. Yes. Tama pa, narinig ko rin po Yun po. na na basta the souls in purgatory, before they can appear, they always need the permission of God. Na permission of God po. Oo. Yung nakikita po natin may pumanaw, nakita natin yung ano natin, kailangan nating i-discern yun. Maybe that is a evil spirit imitating the Mm-mm. recently, a person who recently died. Mm-mm. So yung may third eye kuno daw, Father. So ganun din yun, ano? Yung mga third eye po, alam naman po natin, natakil na po natin yan. Yung third eye po, occult third eye. Ang nakikita ng may occult third eye, these are not souls in purgatory, but evil spirits po. So Father, let's say nasa simbahan niya nakita, or nasa yun. Depende po kung nakakatakot po yung appearance o ano, depende po yun. Lalong-lalo na po kung occult third eye, hindi po gift from God yun. I see. Okay. Okay. Okay na ba? Si Jody Hizon. Sorry, brother. Okay. In connection kanina sa baptism pads, regarding baptism, what is the ideal timeline ng pagpapabinyag? Kasi sa atin Katoliko, mas mahalaga na yung engranding binyag. Kaya matagal, nasasabay sa first birthday instead of immediate baptism na. So ano po ba yung ideal na ano? Ang sagot po, as early as possible, dapat po pabinyag yung mga bata kasi nagiging sakitin po sila, no? Kailangan po ipabinyag ng agad. Huwag na pong hintayin yung 1 year or what. Kasi baptism is not all about yung engranding engranding handa. It's all about receiving the sacrament that the child will now become a baptized Catholic Christian po. So as soon as possible, no, Father? Oo, sama po. Nung ako po, after 19 days, dun po ako pinabinyagan. Okay. Pinanganak po ako ng October 6, and then October 25, nabinyagan po ako. Dapat alamin kung kailan ka bininyagan talaga. Opo. Okay. Opo. Kayo po ba alam nyo kailan po kayo nabinyagan? Hindi, Father. Yan, assignment nyo po, yeah, kuha po kayo ng baptismal certificate sa Parokya Quezon po kayo nabinyagan. Oo nga po. Okay, Brother Rene, ang Office of the Dead sa Liturgy of the Hours, Father, pwede ba siya dasalin weekly? Yung for November 1 and 2,
And my second question po, ang sabi ni Brother Friday ni, how about orb po? Sabi nila soul daw po yun. Orb, yung ilaw lang po, Father, na bilog. If we will consult our Catholic Catechism teaching, there is no single teaching that an orb is a soul from purgatory. That is only a reflection or speculation or sinasabi lang ng iba na poor souls in purgatory yun. Hindi natin alam kung ano talaga yung orb, but sometimes sinasabi nila that is a presence of an evil spirit. No? Kasi kailangan natin tignan. Meron ba sinabi ang catechism or poor souls in purgatory ba yun? Wala naman po. Okay. And then Father, yung sa Liturgy of the RC, Office of the Dead, pwede daw po ba yun ang basahin sa... Siguro po as an option po, pwede po yun. Pero kung familiar ka sa Liturgy of the Hour, bawa kami po mga paring diocesano, yan yung isa sa aming ipinangako, no? Na at least we will pray the morning prayer, office of the reading, and evening prayer, and yung night prayer po. No? So yun po, di ba kaya nga po may season yun eh. Kaya nga po may ordinary time, Advent, solemnity, ganun. Siguro po, wala namang kung gusto niya from time to time, piliin niya yung Office for the Dead. Pero I tell you po, each time we pray, we can include. Bawa ako po minsan, before I end the night prayer or the evening prayer or the Office of the Reading, I also include, Lord, I pray for the persons in purgatory, especially for my relatives who died. Eternal rest grant unto them, O Lord. Diba? Kahit sa rosary po, nilalagay natin yun. So sa Kasi rosary din, may proper po talaga yun. Bawa yung Office for the Dead, ikaw ay laiko, seminarista, walang pare, may namatay sa pamilya nyo, you can actually pray yung Office for the Dead. Kasi may namatay po sa pamilya ninyo. Yun. Okay. So, pagkatas ni Sister Annalyn, Sis Regina naman, Sis Nenning, good evening, Father, at sa lahat po. Father, dati po every time na mag-offer ako ng pamisa sa kaluluwa ng parents ko po, kinagabihan, napapanaginipan ko sila na kumakain. Tanong ko po, ano po ibig sabihin nung kumakain sila, Father? Baka nasa langit. Hindi po ako expert sa interpretation of dreams po eh. Pero parang magandang sign yun, di ba? Parang happy sila. Parang happy sila. Siguro po, pero I am not in authority to say that. Ayan. Siguro po, that is dahil pinagdasal natin sila, alam natin, napunta sila sa langit, that is also siguro part of our consciousness. No, yung unconscious natin. Pero maganda sign po siguro yun. We can look it that way. But in the mind of the church, it is only God who can say na Yes. sila po'y nasa langit na po. Yes. What's more important is we all call prayers for them. Yes, Father. Okay, so Sis Annalyn, Father, is there a way po ba to know that the souls of our ancestors na pinagdadasal natin lagi ay na-release na sa purgatory? So may sign po ba yon? Paano malalaman? Or no way to know, kaya we have to pray hanggang tayo ay nabubuhay dito sa lupa? Yun, siguro po sinagot na rin ni sister yung tanong niya po. Ganun din po. We continue to pray for them kasi no one knows where they will be released. Kasi di rin din natin alam kung ilang taon silang mag-stay sa purgatory. It can be 100 years, 10,000 years, 1,000 years. Only God knows. But in my examples kanina, kay Padre Pio at kay San Nicolas, nagpakita po ulit sa kanila na they are actually entering heaven na because of the masses offered for them. So yun po. Kaya ang pinakamapangyarihan pong dasal sa kanila actually ang offering of the mass for the poor souls in purgatory po. Yes. Okay, so highest mass. Okay, si Sister Regina. Sister Regina. Yes po, Father. Good evening po. Narinig po ako. Opo, good evening po. Ayan. 2 questions po ako, Father. First po is, yes, we pray or I pray for all the souls of my departed sa family po. But
especially may special particular two, what do you say, two souls na parang may special, ang tawag doon, parang special mention ba, Father, parang gano'n po. And then, recently lang po, I had a dream. Tapos, dun sa dream, yun, hindi naman po siya nakakatakot. Pero, yung kanyang message to me was, parang, sabi niya, oh, mukhang nakakalimot na. Parang ganun po yung message niya. So, ang take ko po doon is that because maybe there was a time na medyo na-busy ako. So, I wasn't able to pray for him for a while. For his soul, I mean. And then, isa pa po, Father, is yung, ah, yung ito pong November 1 to November 8. So, hindi ako nakapunta ng any cemetery because of my current physical condition po. So, may limitation ako, Father. So, paano po yun, Father? Po. Ang naisip ko lang before was, let's say, hindi ako makapunta doon mismo kung saan talaga sila nakalibing, yung cemetery na mismo na Opo. yun. Pero Father, in case po, kasi dito po sa may malapit sa amin, sa parish, meron po kasing columbarium dito. Is it okay na pupunta ako doon sa columbarium? Tapos, of course, I will pray for the souls there, kung sino man yung mga nakaano doon. Pero, and then, sasabay ko na rin, Father, yung para sa souls of sa family po, nung mga namatay na po sa family namin. Pwede ba niyo, Father? Pwede po yun. Pwede naman po yun kung wala po talaga yung act, wala po talagang way sa inyo na makapunta po dun sa kanilang himlayan. Pero siyempre po, sabi ko nga po kanina, the best way is you will visit them. Kung saan sila po nakahimlay. Okay. So yun po. Pero kung wala po talaga, difficulty in the location or inaccessibility, you can do Ano, that. But tama po yung mm, sinabi nyo, you pray for all the poor souls na nandoon, na nakahimlay din po doon. to gain the plenary, to gain the indulgence po, Father. Opo, actually po, ang nakalagay naman po yung you visit a Catholic cemetery. You pray for the intention of the Pope. You go to a sacramental confession. You go to Mass and receive Holy Communion. Actually, yung inscription na po ngayon sa ordo ay, balikan po natin yung ordo. Basahin ko po. Ito po, nandito po yan sa ordo. Yung condition po. Tingnan po natin yung November 1. Nakalagay po dito, plenary indulgence applicable only to the souls in purgatory is granted to any of the faithful who know on one of the days from November 1 to 8 November visit devoutly a cemetery or who simply pray mentally for the dead on All Souls Day or else with the permission of the ordinary on the Sunday that precedes or follows or else on All Saints Day. Visit the church or chapel with devotion and they recite the Our Father and the Creed. So pwede rin po sa simbahan. Sinasabi ko lang po, best way po kung pupuntahan. Kasi po, actually po sa Pilipinas, yan po yung isang nakalimutan natin. If we go to Europe, ang ganda po ng mga sementeryo nila. They are being well maintained. Kasi pag sinabi pong parokya, in the complex of the parish, tatlo po yun. The parish church, the parish rectory convent, and the Catholic cemetery. Part po yan ng parish complex before. Sa Pilipinas po, yung mga Catholic cemetery natin, alos hindi po na-maintain. Siguro ang nakita ko lang po na-maintain yung sa Nagcarlan, yung underground cemetery. But iilan lang po yung na-maintain sa mga Catholic cemetery po natin dito. Father, may follow-up question lang po. With, baga,
with our ministry po, let's say deliverance ministry, pag parang ganyan. Paano po yun, Father? When you say cemetery, yung traditional cemetery lang po ba? Or kino-consider na rin po ba yung mga columbarium? O kino-consider na rin po yung mga columbarium po kasi may nakahimlay din po doon yung mga buto o kaya yung mga nakremate po. In the recent development in the church, ina-accept na rin po yung cremation po. Okay po, Father. Thank you po for the clarification. Okay, next. Totoo ba, kay Sis Mary Jane Orencio, pero, totoo ba ang sabi pag pinanganak tayo, may kasalanan tayo na galing kay Adan at Eva, original sin po. At kailangan natin mabinyagan para mawala ang kasalanan at ma-receive ang Holy Spirit. Pag ang baby na namatay at hindi nabinyagan, may kasalanan pa din. Yes, Father, yung original sin. Yun po yun, yun lang ang meron siya. Original sin po yun. That is our understanding of original sin. That's why we need baptism. But as far as I know, God is full of compassion and mercy. Hindi natin alam, baka ang Diyos pinatawad niya yun. Tinanggap niya rin kahit unbaptized. Di po, no one knows. But in our Catholic teaching, to be strictly speaking, yun ang may kasalanang mana. Pero as far as I know, walang nakalagay doon na may nakalagay ba na a child who died in not baptized, that the soul will go to hell. Wala mo po nakalagay. Basahin po natin ang catechism po natin. We just subscribe them to the mercy of God. Para Opo, we just subscribe them. Kaya nga po sa collectionary tomb, blessing of buildings, people, and objects, meron pong blessing of an unbaptized child who died. Okay. Okay. Meron po bang soul na nare-reincarnate? Unang-una po, Catholic teaching po ba yung reincarnation? Indian yata yun, Father. No? Hindi nga po. Hindu practice po yun. Hindu pala. Ano po ba yung reincarnation, di ba? Pag ang reincarnation sa mga Hindu, bawa ko tao. Dahil di ako naging mabuti, pag may reincarnate ako, magiging daga ako. Magiging worm ako. Magiging less form of ako. Ganun po yung reincarnation. Pag naging banal ka, mabuting mabuti. Pag na-reincarnate ka, magiging hari ka, reyna ka, mayaman ka. O ganun. Sa atin po, di ba, kaya nga po, particular general judgment. When the person dies, walang reincarnation po. So, yun po. Okay, it's true po ba na there are 7 levels in purgatory and then that the lowest are, yun po, sige po, personal na tanong ko. Totoo po ba na may levels sa purgatory? Ako po, hindi ko po nabasa yan. Siguro po, pag-aaralan ko po yan. But I know lang po na mayroon pong purgatory. And that is a state of purification. Ang mga nandun din po nagsasuffer, they suffer yung yung fire cleansing their souls, po. Para bago mo pumunta sa langit. Okay. I did not yet experience or read something about the 7 levels of purgatory. Siguro po, that is something for research. Yes. Tingnan ko na po kung Catholic teaching po ba yan, nasa catechism or what po. Yes, opo. So, nasagot na po yung do we believe in reincarnation? How about those people who can no longer confess their sins kasi gasping na po and pinag-apostolic pardon na lang po ng pare? Ano po bang ibig sabihin ng apostolic pardon? Parang indulgence yun, di ba po? Sa viaticum po, dalawa po kasi ako po, pag inas po ko na maglanya, tinitingnan ko yung sitwasyon. Pag near death na po yung tao, hindi ko na po gagamitin yung anointing of the sick. Kasi anointing of the sick, it is for the sick people who ask the church to heal them. There is this hope that they will be healed. Yes. Yung viaticum po, on the way
on the road to pass this life na pupunta na sa next life. So gagamitin po nun yung viaticum. And part of the viaticum is the apostolic pardon. Na may daladalang krus yung pari at sasabihin niya, I, as a priest, absolve you from all your sins in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In our Catholic belief, when the person received that, meron po siyang indulgence, total remission of sin din po yun. Ayan nga po, Father, yung indulgence na yun, kahit na he can no longer talk or do the prayer, ganyan, basta, Basta po naririnig po niya, buhay pa po siya. o kunyari na, Any ano mo siya, on the part of the ministry, be sorry for your sin, sabihin mo yan, and then the Lord will forgive you. Ngayon, kung wala na po talaga, the church will decide, and I do believe po, yes, tatanggapin talaga ng tao yung yung indulgence po. yes. Kaya nga po kaming mga pare, may nakita kami na aksidente, Mhm. titigil kami, mamamatay, pwede namin ibigay po yung Ay, ang swerte naman apostolic yun. pardon po. Grabe yun, Father, ang swerte nun. So, yes, Father, and true enough Actually po, Mhm. yun yung isang grasya din ng nagdarasal ng rosaryo, Yay, ang may devotion sa Pursos in Purgatory, yay. they will not die not receiving the final sacrament. Ayan, narinig nyo yan, narinig nyo yan. Kaya sabi po ng kung basahin niyo po yung mga 50th promises of those who pray the rosary faithfully until death, isa doon, sabi ni Mama Mary, to those who pray faithfully the rosary, at the end of their earthly life, they will receive an unfailing crown of glory. Okay, brothers and sisters, narinig nyo yan, Yun. Yan, let's pray the Holy Rosary every day. Let's persevere. Thank you, Mama Mary. Okay. So, yung namatay ang mama ko, ay condolences, Brother Sean. Tradition na i-lift up ang kabaong at dadaan ka sa ilalim. Alam ko na bawal, pero sumunod lang po ako. Baka malate pa kami sa funeral, ang hirap. So, yun, Father, ako din, Father. Yung mga kasama ko, talagang kakain po sila pagkagaling sa wake. Ako naman, sasama ako sa kanila kasi sinasabi ko, sinasabi ko kasi nalulungkot ako sobra. Kaya kailangan kong maiba yung Pero in our situation, Father, kami na, kumbaga, napilitan lang kami. Do we commit a sin, Father? Venial sin. Basta ikaw po, alam mo na hindi mo ginagawa yun as pagpag. Siya, Sumama ka lang para Father. kumain. Siya, Father. Siya, yung sumunod siya. Wala siyang choice. Nagmamadali na lang siya. Malilate sila. Basta dapat po, alam niya sa sarili na hindi siya naniniwala sa ganun po. Yun. Oo, hindi naman siya naniniwala. Parang gusto lang niyang tapusin yun. Yun ang Ayun pagkakaintindi. nga po, pero dapat po, kailangan po tating catechize din. Kasi Oo. bakit ba ginagawa yun? Baka kasi sumunod ka. Oo. Di ba? Yun po yung intention nun eh. Totoo, Father. Kahit di naman, actually po, kahit di naman po natin gawin yun, may susunod at may susunod naman talaga. Oo. Kasi lahat naman po tayo mamamatay eh. Okay, opo. Di ba po? Yun Yes, po. totoo. Totoo, Father. Kung paano, yun nga po ang magandang pag-usapan. Father, sabi ni Brother Ogie, paano po yung mga meron green bones at nilagay sa necklace tapos matagal nang nalibing yung patay? Ano pong pwedeng gawin ng bereaved family to dispose the green bones? Nabasa ko yun, green bones. Meron po kasi tayong paniniwala na pag ang namatay, may green bones, mabuting tao po yun, di ba? Kasi may pelikula po yan, kung napanood nyo yung Green Bones na si Dennis Trillo ang bida po. So yun. Pero dapat po, di ba, ang lahat naman po ng pumamanaw, ang part nila dapat po inihihimlay po. It's either in the Catholic Cemetery, in the Columbarium, and so on and so forth po. Siguro po kung meron pong ganon, kung meron po silang nakalibing, isama po doon. Isama po doon. Sa Yeah. sementeryo po. Yung green bone po na yun. Okay.
Isa pa po, ano po yung tamang padasal pag may namatay? Pasyam at 40 days, 9 days na po ba after death or after malibing? Actually po, 9 days po, tsaka 40 days po yun. Kasi ang kailangan po talaga, ipagdasal po yung pumanaw po. No? Kaya may mga ganun po. Ibig sabihin, the church encourages us to pray and not to forget in our prayers Mm, our loved ones, our faithful departed po. To always pray for them. mm. Kasi Kaya nalilito dati po. po, uso po yung mga Gregorian masses, di ba po, yung 30 days Ayun po, masses, ayun po. ganun, yun. Proper po ba yon Gregorian Mass? Proper po ba Depende yun? po kung gusto po nila yon, pwede po i-ask yung isang pare na gawin po Um, yon. mm. Okay. Tapos Father, yung sa pasyam daw, ano, at saka 40 days, ano Ano po Ano po po yung yung, tanong doon? ano Paano daw po yung bibilangin? prescribed? Hindi po. yung Ano po pagbilang? dapat ang prescribed prayers sa 9 days at saka 40 Unang-una days? po, the family will go to a mass. No, Ayun. magsisimba sila. So, Mass pa When talaga. they receive communion, they receive for the intention of the faithful departed. Lord, I pray for my beloved father who died. Forgive him of all his offenses and please allow him to enter heaven. No? Yun yung intention mo in the mass by receiving communion. Do not pray for yourself. You pray for the faithful departed who recently died. No? And Mm-mm. then, pangalawa po, kung meron silang access, they will visit po yung tomb nila, tomb niya. Then they will offer flowers. Then they pray eternal rest, grant unto him, O Lord, let your perpetual light shine upon him. Then our Father, Hail Mary, glory be. Mhm. So yun po. So, that's ano Ganun. po yon. So, O that's, kaya po, pwede din po yung mga sinuggest ko po na prayers. Maganda rin po kasi yung mga prayers na yun. mm, Halimbawa po, yung kay Saint Gertrude, kung na ano niyo po, di ba? Each time we pray that, 1,000 souls from purgatory nare-release, mhm. napupunta sa heaven. So, Father, yung 9 days, pwedeng 9 days of Mass. Mas maganda kasi that's the highest form. Tama, Pwede Father? pong 9 days, opo, pwede po Of yung 9 days Mass. na yan, Oo. magpasimba. Edi, Kaya po, on the 9th day. okay. Pwede rin isulat mo yon Father, di ba? Sa mga maiiwan na mag-mass kayo para sa akin every day. Pag Pwede mamatay po na yun. ako. Yan. O lagay niyo po Okay. sa last will po ninyo, for 1 year, magsimba kayo. Oo. Otherwise, Nag, hihilahin ko yung paa nyo. Ganon, oh. Father. Takutin. Hello? O kaya susunod kayo. Pamahihin na naman. Yeah. Okay. Father, Yan. sandali lang lumalagpas na naman tayo. Oh, Wait oh. lang, Brother Ogie. Si Sis Josie kasi, tanong ko, Father, yung abo ng parents niya, nakilala ko. Yung parents daw ng kakilala niya, nilagay nila sa pendant. Naku, para daw lagi nilang kasama. At yung urn nasa Oh, bahay lang nila. hindi din po practice yun. Kasi po, inalaw po ng ating pananampalataya ang cremation, pero hindi po iiwanan sa bahay, ilalagay sa altar, ilalagay po sa columbarium. Hmm. Sabihin, hindi rin po dapat inalagay sa necklace. Kasi minsan po kasi pakuluyan ng mga pakuluyan po yan ng mga funeral parlor services po. Mm-mm. Not to forget your hindi naman sila nagsisimba, hindi naman nagdadasal. Paano niya maaalala yung namatay? Nakasuot nga sa kanya. Di Mm-mm. ba? Paano po Oo. yun? Ayun, sis. Susuot nga niya yung part ng abo ng nanay niya. Hindi naman siya nagsisimba, hindi naman niya pinagdadasal. Paano po yun? Di ba? Greatest gift that we can offer to our faithful departed is prayers po. Nothing more, Mm. nothing less. Okay. Okay, so pwede pa rin po ba magpa 9 days, 40 days na dasal pagkatas daw ng Gregorian Mass? I think okay, yes. Pwede naman po. Anytime po you can offer masses for Mm. our faithful departed po. Sabihin lang po sa office. Kaya po sa mga parokya, di ba, for the souls, for the special intention, ganun po. Mm-mm. Mm-mm. Father, may si Brother Ogie, nag-raise siya ng hand niya. Nasaan na siya? Hmm. Otherwise, I think, Ay, hello? yes, brother, yes.
Ano lang, follow through lang dun sa initial na question ko dun sa padasal. Kasi yung ang gusto ko pong i-clarify is yung timing po nung pag, kasi di ba meron pong dasal na 9 days, yung Siyam, and then meron din pong 40 days. So yung timing po yung kailan siya gagawin. So kung after death po ba siya immediately, doon magka-count na yung 9 days or after pa po nung libing. Actually po, yung 9 days po, upon the 20 days. death, the next day is first day. First day na po yun. Di ba po, ang 24 hours po yan eh. Di ba, bawa, namatay siya ng 9 a.m. ngayon. Oh. On the 9th a.m. next day, that is the first day. Kaya bibilangan mo siya on the next day po, hindi yung namatay siya ngayon, yun yung first day. At tapos bibilangan mo 9th day, yung 9th day po nun, yun yung 9th day po. And then, ano po yun, wala naman pong prescribed prayers doon. Pwede pong mag-rosary, pwedeng mag-mass, pwedeng... O, pwede po, mas maganda nga po yung rosary, yung mass, tsaka po yung rosary, intention, yung prayers for the faithful departed. O, pati po yung mga dasal na sinadjust ko po kasi yung mga dasal na nakalimutan na natin eh. Kailangan natin idasal na merong mga indulgence granted by the church. Father, kasi parang sa province po, like dito po sa Bulacan, naalala ko nung COVID po kasi namatay yung father ko. So, yung pasyam po, so ginawa nga po namin after death. And then, meron, iba po kasi yung prayers, yung parang hindi ko po siya maintindihan, ang lalalim po ng mga Tagalog words. So, hindi ako familiar dun sa dinadasal. So, talaga meron siyang for day 1, day 2, day 3. So, sumunod lang kami. Baka ang ginagamit po nila, yung tinatawag po na disenaryo para sa mga pumanaw. Yun po kasi ay pattern po kay San Gregorio Magno. Yung mga dasal niya sa mga ano po. Isa pa po yun. Hindi ko nalagay sa slide ko yun. Meron din pong disenaryo para sa mga pumanaw. Yun po yung ginagamit pag nagnunobena po ng last week of October unto November 1 and 2 po. Yung mga may pa-Jesus, yun po yun eh. Basta importante po, sa akin po, may prescribed prayers. Pero importante yung nagmisa, nagrosaryo, yun po. Basta out of a sincere heart, we offer them for our faithful departed po. Okay po. Thank you, Father. Yan po. Welcome po, Kuya Ogie. So, wala na po bang question? Dapat ma-check. Okay. Yung ano po, yung ikikwento ko lang po sana yung kahit yung lolo ko po, Father, yung pari siya eh. Namatay na po siya. Kaya na yung mga souls daw in purgatory ang tumulong sa kanya nung war. Hindi ko lang alam, Father, kung paano niya nalaman na souls yun. Pero kaya siya nagkaroon ng devotion. Pari po siya. Tapos syempre matagal na siyang patay. Pero yun, dun ko una narinig, kaya naniniwala talaga ako. Kasi ang sinabi niya, yun daw talaga ang tumulong sa kanya yung souls in purgatory, kaya daw siya nakasurvive. Yun. Tsaka yung iba nakalimutan ko na rin, Father. Pero yun nga po so in total, yung mass, in summary, in mass is the highest. So mass talaga. Rosary po, pwede rin. Yung sabi ni Kuya Ogie, rosary po. Rosary, tsaka yung Saint Gertrude. Gertrude, yun po. Kay San Nicolas de Tolentino, pwede rin po gamitin. Yung kay Oo. Odile of Cluny, pwede din po yun. Oh, okay. Father, ito pala yung question ko. Importante. So Father, kasi sabi nila, do not talk to the dead. Pero, kasi Opus Dei po kasi, Father, they believe na more or less, yung sobrang devotion, sobrang piety, tsaka talagang holy life ng mga members. Pag namatay na, they start asking for favors. So ngayong gabi po na-realize ko na okay pala yun, Father. Kasi kung nasa purgatory sila, we can ask for their help while we're praying for them, 'di ba, Father? Kasi sabi, wag daw kausapin yung patay. Siguro kailangan po nating i-qualify paano po wag dapat kausapin. Paano po? So, wag yung patay pero yung soul na lang, ganun ba, Father?
Kasi parang sabi wag mong ano yun yung patay, wag mong kausapin. Pero yung souls in purgatory, pwede man nating ko nalito na ako. Pero yun, Father, practice yun sa Opus Dei. That they pray, that they pray. Kunyari, like yung isang founder ng ano sa girl section, Father. i- i- Kasi talagang sobrang holy mass every day, communion, confession weekly. Alam mo na, Father, kung saan pupunta yung yung founder na yun na isa, yung founder ng ano. So, agad-agad pinagdadasal nila pero yung simpleng favor lang, Father, like tulungan mo naman ako umuwi. Ano, kunyari, Salvi ang pangalan. Salvi, tulungan mo naman ako umuwi, Salvi. Ganun po yung ginagawa nila. So, I guess that's not harmful pala, Father. Ano po? Na ganun po, yung humingi na kagad sila ng tulong sa souls. Yun po siguro yung sinasabi natin, if we believe that the person is holy, pwede po tayo. Tsaka alam natin yung mga nasa pursos in purgatory po. Oo, yun nga, Father. So, pwede pala. Siguro po ang sinasabi nyo po, i-mention na name, bawa po, bawa pangalan, Michael na namatay, ipagdasal mo kung ganun-ganon, no? Opo. Pero in our prayers po, collectively po silang ina-ask po all the poor souls in All purgatory. souls Pray for pala, us. hindi ano, Ganun po. oo. Oo. Opo, Hindi hindi po po, yung particular. Oo. hindi particular. Okay. Okay, got it. Thank you, Father. Oo, opo, they cannot pray for themselves talaga. Oo, pero they can help us. Yan. What a good talk, Father. And good Q&A. Thank you so much po, Father, sa mga clarifications. Wala na po bang tanong talaga? Maraming salamat po. Sandali lang. May nag-chat. Ayan, Father. Hello po. Ayan, Sis Glenda. Opo, Okay po. Hello po. medyo relate lang po ako sa kwento, sa mga sinabi nyo. Actually, ako po, kinakausap ko madalas yung anak ko. Like, namatay po siya 6 years old. Special baby po siya. Pero nung buhay po kasi siya, mahilig siyang magtago ng ano, or kaya pag may nawawala kami na pag may na-misplace ako, asan kaya siya yung talaga, ayun mama, oh, ayun no. Kasi ganun Mga siya. Kasi gamit po, hindi mga gamit. oo po, mga gamit. Or so, nung wala na siya, pag ano, asan kaya yun? I mean, nakagawian ko na yung bird. Asan yung ano ko ganito na? As in, maya-maya lang talaga nahahanap ko na siya. Until na kapag ano po, or ewan ko lang, kung merong Pero ano po yung karanasan po ninyo? It is something consoling, consolation, may sense of peace and serenity. Ganon. Mabait kasi yung anak ko eh. I mean, I would say he is an angel. Namatay po siya October 2. Mabait po yung anak ko. As in talagang, may pagkasutil na kapag ano, sinusutil niya yung kapatid niya na kapag may ano lang na, eto yung bang mahilig lang siya magtago or minsan talagang ano lang na, basta ganun lang na nagbibiro lang siya or kapag ano dahil syempre pag ano very observant siya. So kung ano lang nakatingin So, lang sa mama ilang years na po siyang pumanaw po, Ate Glenda? well matagal na po 1998 ko siya pinanganak eh. And then 6 months 20 years 20 na mga 20 years na po. 6 years old lang po siya nung namatay. Opo. Okay po, there's no wrong with praying and talking to our faithful departed po. Pero po, I tell you po, meron pong danger din po yun. Lalong-lalo na po when we ask the person na we are not sure na ganun po, no? That's it, nahanap natin yung mga bagay-bagay po. Ako po, hindi ko masasagot if that is your
child, na angel na ngayon, binibigay yung gamit. Pero meron din pong on the other side na pwedeng imimik po ng kalaban yun. No po. Kaya nga tinatanong ko po kayo, ano yung bunga nun? Kung peace, serenity, ganun. Ayun po. Ayun, Sister Glenda. Oo nga, nag-isip po ako. Pagninilayan ko po yan. Pero ano naman, I mean, Apo. siguro at least Ako naman naman ako po with my siguro kung son. talaga pong meron kayong kapayapaan ng ganun. Pero siguro po ako, if I may suggest po, we ask a person who is sure in heaven when we look at to our things. Halimbawa po, sino bang patron saint ng lost things? Saint Si Anthony of Anthony. Padua po. At least yun, canonized saint, we know that the saint is already in heaven po. Kasi there's this thin line po dun sa pwede pong ganun eh. No po. So yun. But I am not discrediting po na that your child is an angel. Kasi yun po yung belief po ninyo eh. At sabi nga po kanina, hindi naman natin matatawaran ng Panginoon kung namatay ang bata na ganun, na bata pa. Ay wala naman siyang kasalanan doon sa mortal sin or what. Ne? Importante po ay pinagdadasal po natin sila. Yung regular naman, pinagdarasal ko pa rin Yun po. Thank you po. Maraming salamat po, Ate Glenda. Salamat po. Okay. Magdadasal ko po yung anak niyo. Ano po pangalan ng anak niyo? Hubert Neil Gayon. Sige po. I-chat niyo po dito. I will include Opo. him po Salamat sa mga po. pinagdadasal ko po sa misa ko po. Salamat Opo. po. Welcome po, Ate Glenda. Hey, Brother Ogie. Hello po, Father. Good evening Hello po po. ulit. Po. Question ko lang po, yung about sa yung urn, tapos nilagay lang po siya sa bahay kasi po yung nangyari po sa amin. COVID po namatay yung tatay ko. And then yung urn po, nasa amin lang. So hindi namin siya napag-usapan kung paano gagawin. So nalagay lang po namin siya sa Columbarium 2023. So, nandun lang po siya sa kwarto nila, ng nanay ko. And then, libing lang po namin siya or nalagay sa Columbarium after 2 years. Pag ganun po ba, Father, kailangan ko po siya i-confess, tapos i-renounce, or tsaka po ba yung area o yung bahay po ba namin kailangan namin pa-bless ulit? Actually po, good question po yun. Very good question po yung sinabi niyo. Ang tanong ko po unang-una, as a Catholic baptized Christian, alam niyo po ba na dapat immediately inililibing po yun, yung urn? Yes po. Ang nangyari lang po kasi COVID po noon, so hindi rin po kami makapag-isip noon ng maayos kasi si nanay po nasa hospital din. So hindi po namin maasikaso both. Kaya after naman po noon na nakalabas na si nanay, focus kami kasi mga 3 months or so pa siya gumaling. And then after po, hindi na po kami nakapag-concentrate dun sa gagawin kasi di namin alam, wala po kaming lugar eh. Wala pa po kaming columbarium, yung sa libingan po, parang wala po atang naglilibing yung time na yon. So, may lupa pero hindi po namin kaya magpagawa. So, after 2 years, saka lang namin ulit naisip. Parang hindi po kami makadecide. Ayun po, ang sinasabi niyo po, Kuya Ogie, meron naman pong valid reason. Di ba tandaan po natin, God is not rigid. He will understand the valid reason. Valid naman po talaga yung reason ninyo. Pandemic, walang gagawa. But what is more important po is inihimlay nyo na po siya ngayon sa kailangan po niyang paglagyan. No po? So yun. Pero And dito then, po pangalawa po, yung tanong niyo pong Papa Bless, may nararamdaman po ba kayo dun sa kwarto nila? Kung wala naman po, no need po yun. Parang, ewan ko po. Kanina po kasi, hindi ko alam eh. Kasi dun sa altar po niya, na dun po yung crucifix na Benedict. So, crucifix, Benedictine crucifix siya.
And then, ginagamit po yun ni nanay kapag kino-communion siya dito every Sunday. Opo. Nahulog po siya. Nakita po nung old seater namin, kasama ni nanay sa room. Bigla po Yung nahulog. Walang pagising, gumagalaw nahulog po. po. Hindi po siya gumagalaw, pero nandun po kasi siya sa altar, mga ilang feet high siya. Tapos nakita po niya sa floor, tapos magkahiwalay po yung cross kay Jesus. So, So di ko po, natanggal po yung corpus. hiwalay po siya. Pero hindi po nasira si Jesus. So, dinikit ko lang po kanina ulit. Sino pong gumalaw? Hindi nga, wala po kaming CCTV dun sa room eh. So, hindi namin sure kung Oh. natabig po ba siya ng Ay, nanay yun ko. po yung siguring qualification. If there are some disturbances, especially yung poltergeist, gumagalaw na ng mga bagay, meron ng ibang kakaibay doon. So, hindi ko naman po sinasabing demonyo Hindi po rin yung po father niyo. Maybe an infesting evil spirits is present in the room po. So, on that regard, you need deliverance prayers in that particular area in your home, especially in that room po. deliverance prayers lang po ba na kami po? Or the priest? Ang maganda po, kahit pa-bless nyo po sa pare, pwede din po. Any blessing po, pwede naman po yun. Okay. Sige po, Father. Alam ko po sa Bulacan, sina Father Nap po yung ano dyan yung exorcist po, kung kilala nyo po. Si Father na. Baltasar. Father Ah. Nap Baltasar, kilala ko po yan, kaibigan ko po. Mas malapit po ata si Father Mark ba yun? Marco? Kayo, yung bata pong paring Si kasama Carlo. niya, no? Yung Si bagong pari po Carlo. lang po yun, no? Tsaka si Father Carlo. Ayun, yung mga bagong pari pong kasama niya yan, no? Sila po ata yung mga bagong assigned. I don't know. Opo, yun po, you ask them po. Then you tell the underlying circumstances so that they will know what to do po in choosing a prayers for the blessing po. Bali, Deliverance prayers. first time lang din po kasi yun nangyari. And then after lang po siya kanina when I attended yung online deliverance po ni Monsignor Rossetti. So, Ayan doon po. ko nalaman after na may ganun na nahulog siya. Usually po kasi pag yung mga tao po lumalapit na sa Panginoon, meron pong ganun talaga na i-disturb ka. So that you will be full of fear not to continue yung mga ganun pong gusto nyong gawin. Bawa yung pag malapit sa Diyos, yung you will come to know the arena, the battlefield of the exorcists, deliverance ministers, and between their enemy po. Pero that is not something to be fear of. Tandaan nyo po, God is more powerful than evil spirits po. Yes, Father. I Yun believe po naman. importante na hindi po kayo natatakot na alam nyo yung pinakamamahal kayong anak ng Diyos at hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. If ever nga po kung may mga like ganyan, harassment or retaliation or whatever, parang kung may suffering po akong nararamdaman, parang mas in-offer ko po siya through Mama Mary to Jesus. Parang ganun Yung po maganda yun. po yun. You offer it for the sanctification of priest, for the And forgiveness of sins, for the healing of the sick people, o kaya for Yes. the poor souls in purgatory. Ang tawag po doon, redemptive suffering po. Maganda po yun. Maganda pong gawin yun. That we offer our sacrifices, our struggles for the sanctification of priests, healing of the sick, and for the poor souls in purgatory. Yes. Yes po, Father. Opo. Thank you po, Father. Okay. Welcome po, Kuya Ogie. Okay, si Sem Kurt. Father, may question siya. Pwede daw po bang gamitin yung Passionist Crucifix relics ng 5 saints? Saint Gemma, Saint Maria Goretti, Saint Paul, Saint Gabriel Posenti, Saint Vincent Strambi sa deliverance session namin. Actually po, relics of the saints are powerful aid in the ministry of exorcism and spiritual liberation and in prayer po. Kasi yun po yung actual presence po ng mga santo. Kasi po yung mga relics, lalo yung mga relics of the saints, no, in any class po pwede yun. Ayun, galing. So kahit na nakatago, Father, o kailangan nakalabas?
Pwede din pong nakalabas kung naka-reliquary o kaya nasa bulsa mo po, dala-dala mo, pwede naman. Pero mas maganda po, ang mga relics of the saints po, they are intended to be venerated. Okay. Lalong-lalo po kung yung yung mga may certificate na intended na Ay, kailangan yes, ma'am. pa-venerate. Kasi Okay. iba po kasi yung iba po kasi yung nagko-kolekta po ng mga relics na hindi naman po pinapa-venerate in the parish or in the chapels Opo. during their feast day o kaya nung November 1 na Feast of All Saints po. Okay. Okay, Father, last na po to talaga. Pwede daw po ba kayo mag-deliverance prayer dito sa online? Tinatanong ni Brother Ano Chris. pong deliverance po? Siguro yung parang kay Father Rossetti, yun bang gusto mo, Brother Cristito? Deliverance daw? Mag-deliverance session daw po ba tayo? Pwede daw po. Ayun, parang kay Monsignor Rossetti, Father. Pero hindi today. Hindi po today. No. Pwede daw po ba yun? Pwede po siguro schedule po natin if kailangan po talaga natin, lalong-lalo na po yung mga yung mga nasa ibang bansa po. Oo. Diba? Yun. Yes, Father. Okay. Got it. Okay. Thank you, brother. So, okay, 10 o'clock na po. Thank you so much, Father, sa napakagandang talk. And sana wag kayong magsawa sa amin, Father. And we always pray Ay, for okay you, naman po. Father. Sana Father, po we minsan always pray for mag-schedule you. po tayo na makita-kita po tayong lahat. Oo nga, pwede tayong magkita-kita. Nandiyan lang si Father pagkatas ng Bulacan. Tama, Father? Opo. Oo, yan. So, Okay. so, Father, thank you so much ulit and brothers and sisters for Si attending. si Kurt po ba, seminarian pa siya until now? Kurt, seminarista ka pa daw ba up to now? Ano po, yes po, kasi active Regency po ako ngayon. From po, Immaculate Conception Major Seminary po kayo? Hindi po, from San Carlos Seminary College sa Mabolo, Cebu po. Oh. Ah, So nasa Regency po kayo, guided Regency. Then you will go back po. Yes po, Father. Okay po. So nag-graduate na po kayo ng college? Hindi pa po, third year pa po ako. Ng philosophy. Ano yung program niyo po niya? Nasa trabaho po kayo, ganon? Hindi po, sa parish lang namin po. And then after that po, babalik po kayo. Yes po. Yeah. Okay. Pagdasal po natin si Kurt na maging pari po. yes. Thank you po. Many vocations. Sana po maging exorcist din po. Yes. Soon. In Lahat God's ng grace. pati si Brother Jan. Nandiyan ba Opo. si Brother Jan? Opo, yun. Thank you, Opo. Father. We need more exorcist po, Father. Pagdasal niyo po kami. Recently po sa Pilipinas, dumadami-dami na po kami. Yes, thank you, Lord. Father, lagi kayong nasa prayers namin, huwag kayong mag-alala. And always pray for us, Father. Maraming salamat po. Yun po yung kailangan namin mga pare. Of course. Kasi of course. lagi ko po sinasabi, pag nakita natin yung pare, lagi nilang, Father, pagdasal mo naman ako. Pero bira lang po yung mga taong nagsabi sa akin, Father, pinagdadasal kita. Talaga, Father, pinag-arisal ka Ayun po, natin. dapat po pinagdadasal po natin yung mga pari natin. Yes, Father. Lahat Baka ng... po yung baka po yung recently po sa Cebu, di ba, nakakalungkot yun, yung mental health. Yun. Yes, Father. At saka yung protection, Father, di ba? Opo, protection. No. Okay, Father, can we say a prayer like cleansing before... We will do cleansing prayers po. Okay, sige po. Okay po. Opo, pwede po. Si Sis Jazz, pwede daw po ba magpa-bless ng sacramentals? Pwede, Sis. Si Father pa. Sandali lang. Pasyalan daw natin. Online. Pasyalan niyo po. Pasyal po kayo Anytime. dito. O sige, Sis Jazz, i-message mo ko. Itutur Ay, ko po dalawa. kayo. Meron pong eco park dito, ganon. Merong may mga way of the cross, ganon. Brother. O sige, tayong tatlo. Brother Jazz, Brother Ogie. Pasyal po kayo. Opo, sige po. Oo, Be sige. my guest po. Talaga, Father, Opo. Pagtsagaan niyo po yung tuyo. Ay, Tatay, masarap ang tuyo. Sa suka at sinigang, fried rice.
Tsaka Masarap po yung champurado. tuyo po, tsaka po fried rice, tsaka po scrambled egg. Yes, tsaka champurado, Father, mag-ready ka na din. Ay, oo nga. Sige po. Eh, kung umuwi ka na dito, sis Nening, paano daw naman din mga sa Hong Kong? Punta po kayo, uwi po kayo, pasyalan niyo po kami. Pagdali niyo po kami ng pasalubong, no? Ayan. Opo. Okay, so, let's, Okay po, we will do cleansing prayer na po. mm-mm. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. The Lord be with you And with your and with your spirit. Prayer for cleansing. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let his blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit, and with the sign of your holy cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Again po, magandang gabi po sa lahat. Kita-kita po tayo ulit next time. Magandang gabi po, Father. Good night, Father. Thank you. Good night. O, sabihin nyo lang po kung papasyal po kayo dito para makapaghanda po ako. Yes, Father, tuyo Thank and you, fried Father. rice. Thank you, Father. We will go in 3, 2, 1. God Okay bless po, you bye-bye all, po. Father. God bless you all po. Bye-bye. Opo.